Samantala, sa loob ng kwarto ni Marco, nakayakap at naglalambing sa kanya ang nobyang si Lori habang nakahiga sila. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ng binata si Eda, kaya naman nawalan siya ng gana sa kasintahan. "Hoy, ano pa? Ayos ka lang ba?" "Hindi." Matipid na sagot ng binata. Ilang saglit lang din, tinulak papalayo ni Marco si Lori. "Ano bang problema mo?" Painis na sabi ng dalaga. "Umuwi ka na." "Wala akong gana ngayon." Sagot naman ng binata. "What? Bigla mo na lang akong pauuwiin ng walang rason?" "Umuwi ka na sabi, kulit mo." Sigaw ni Marco. Dali-daling tumayo si Lori at nag-ayos. Samantala, humiga lang ulit si Marco at nagsindi ng yosi. "Hindi mo man lang ba ako ihahatid sa labas, ha?" Tanong ng babae. "Umuwi ka ng mag-isa mo. Malaki ka na, di ba?" Pabalang na sagot ni Marco. "Visit," wika ni Lori, sabay padabog na sinara ang pintuan. Naiwan si Marco sa kanyang room. Hindi kasi mawala sa isip niya si Eda. Mga ilang linggo na rin ang nakalipas nang mangyari ang gabing muntik na silang magpang-abot na dalawa. Pagkatapos ng gabing yun, ay naging mailap na si Eda sa kanya. Lagi na itong umaalis ng bahay, sumasama sa asawa o kaya na may nagpupunta kung saan-saan para lang hindi maiwan sa bahay. Dahil sa takot ni Eda sa pwedeng gawin ng mister kay Marco, ay nakapagpasya itong umiwas na lang muna. Samantala, noong araw na iyon, kasama ni Eda ang mga malalapit na kaibigang sina Fe at Roan sa isang coffee shop. Kinita niya nga ang mga to dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkakasama-sama. Parehong kasal na ang dalawa at may mga anak na din. Si Eda na lang ang nahuhuli sa tatlo dahil hindi pa nagkakababy. Sa kolehiyo pa lang ay magkakaibigan na sila. Kilalang kilala nila ang isa't isa. Hindi din nagtatago ng mga sikreto ang tatlo, kaya alam nila ang chismis ng bawat isa. "Ano, Fe? Kumusta kayo ng gym instructor mo?" Tanong ni Roan sa kaibigan. "Ayun, nakatabi ko na siya sa pagtulog. At syempre, we did it." Sagot naman ni Fe. "Talaga? OMG, kailan?" "Last week pa yun. Hindi na ako nakapagpigil eh. Ang gwapo kasi niya." Patawang sinasabi ni Fe sa mga kaibigan. "Baka naman malaman ng asawa mo yan, ha? Lagot ka dun." "Syempre hindi, no. Magaling akong magtago." "Hindi ka ba nahihirapang mag-decide? Anong nag-push sa'yo na ituloy yun?" Biglang tanong naman ni Eda. "Dear, habang hindi pa tayo oldest, let's enjoy life lang, no?" Paliwanag ni Fe. "Nakonsensya ka ba after?" "Medyo, pero for me, parang okay lang. May mga pangangailangan lang din ako na hindi kayang ibigay ng mister ko. So ayun." "Naku Eda, matagal nang hibang yang si Fe sa instructor niya. Naghintay lang yan ng pagkakataon." Sabi naman ni Roan. Parang may nagtula kay Eda. Nabalikan at bigyang atensyon muli ang nararamdaman para kay Marco. Nang dahil sa kwentuhan ng magkakaibigan, bahagyang lumakas ang loob nito. Takot na mahuli lang naman ang pumipigil sa kanyang patulan ang binata. Kahit sinimulan niya ng iwasan ito, ay hindi basta-basta mawawala ang lihim na pagtingin niya kay Marco. Isang ordinaryong araw. Tanghali na nang magising si Eda. Napansin niyang nakaalis na ang asawa para pumasok sa opisina. Maingat siyang umalis ng room para alamin kung nasaan si Marco. Ngunit hindi niya ito naririnig sa kanyang silid. Marahil ay nagtungo na ito sa eskwelahan. Bababa sana ang ginang upang kumuha ng kape at almusal nang hindi niya maiwasang usisain ang kwarto nito. Maingat niyang idinikit ang tenga sa pinto para maniguradong nakaalis na si Marco. Nang makumpirma na wala nga doon ang binata, ay unti-unti niyang binuksan ang pintuan. Umalingasaw kaagad ang amoy ng sigarilyo. Sobrang kaalat ng room ni Marco.
Samot-saring mga abubot ang nakalapag kung saan-saan. May mga magazine, DVDs, kable ng computer at kung ano-ano pang gamit na panlalaki. Nakatawag pansin sa ginang ang nakasabit na pantalon ng binata sa aparador. Ito kasi ang pantalong suot ni Marco nung muntika na silang magpang-abot. Nagbalik tanaw si Eda hanggang sa tuluyan nang nanumbalik ang alab sa kanyang pagkatao. Hinalungkat niya ang pantalong nakasabit. Sa likod nito, may isang boxer short. Kulay puti ito. Hindi alam ni Eda kung ano ang nag-udyok sa kanya para kunin iyon. Maya-maya ay biglang tumunog ang landline mula sa sala. Madali siyang natauhan at bumalik sa tamang pag-iisip. Ngunit hindi napansing na bitawan niya ang hawak. Pagkababa ay sinagot ang telepono. Hello? Han, kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo Bakit hindi mo sinasagot? Boses ng asawa ang nasa kabilang linya. Sorry Han, nasa banyo kasi ako Tsaka nakacharge yung cellphone ko kaya hindi ko napansin. Palusot ni Eda. Okay, sige. Anyway, tumawag lang ako para kumustahin ka. Nandyan pa ba si Marco? Wala na Han. Kanina pa yata umalis Hindi ko na naabutan. Okay, sige. Mag-almusal ka na muna. Tapos puntahan mo na lang ako dito sa opisina kung gusto mo. Okay Han. Text na lang kita kung pupunta ako. Pagkatapos noon, ay nagpaalaman na ang mag-asawa sa isa't isa. Dumiretso na lang ng kwarto si Eda at nag-shower. Hindi na rin niya na isara ang pintuan ng silid ni Marco. Pagkalipas lang din ng ilang oras, ay umalis na ang ginang para puntahan ng mister. Mga ilang minuto lang din ang lumipas. Dumating na sa bahay si Marco. Pagkaakyat, nagtaka siya kung bakit nakabukas ang kwarto niya. Pero naalala niyang sinara naman niya to bago siya umalis. Nagpalit siya ng pambahay at sinabit ang polo kung saan nakasabit ang maong na pantalon. Napansin niyang nasa sahig ang boxers niya. Dinampot niya ito at nilagay na sa labahan. Wala siyang kaalam-alam sa kalokohan ni Eda kanina lang. Sabado ng gabi. Pasado 12:00 na ng madaling araw. Nasa isang party ang mag-asawa. Kinasal kasi ang malapit na kaibigan ni Louie. Nagiinuman ang magkakabarkada sa may booth na nirenta ng bagong kasal. Si Eda naman, naiwan lang sa lamesa at pinagmamasta ng mister habang sumasayaw-sayaw at umiinom ng alak. Hindi kasi masyadong malapit si Eda sa mga barkada ni Louie, kaya naman nasa isang sulok lamang siya. Nang mapansin niyang medyo natutumba-tumba na ang kanyang mister dahil sa kalasingan, lumapit na to at nagyaya ng umuwi. Han, tara na. Tama na yan. Marami ka rin nainom mo. Bulong ni Eda. Siya nga pala guys. Kilala niyo naman yung misis ko, di ba? Pautal-utal na sabi ni Louie sa mga kaibigan. Bumati naman ang mga kaibigan kay Eda at sumenyas na huwag nang painumin pa. Let's go home, Han. Sabay kuha nito sa bote na alak na hawak ng asawa. Teka lang, ano ba? Umiinom pa ako Punyeta naman Biglang napasigaw ang mister. Nagulat si Eda dahil napahiya to. Para makaiwas sa away, bumalik na lamang to sa lamesang kinauupuan. Maluha-luha ang mga mata ni Eda sa inasal ni Louie. Pero inintindi niya na lamang to dahil lang sa alak ang asawa. Sa ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ni minsan ay hindi siya pinagtaasan ng boses. Kaya ganun na lang ang pagkagulat niya kanina. Ilang oras pa ulit niyang hinintay ang asawa. Pasado 2:00 na nang matapos ang kasiyahan. Nakaupo na lang si Louie sa isang tabi at hindi na makatayo. Kaya na may nagpatulong si Eda sa mga kaibigan ni Louie na akayin na lang to papunta sa sasakyan. Pagkarating doon ay nagpasalamat na lamang siya. Ang misis na ang nagmaneho pa uwi dahil talagang bagsak na si Louie dahil sa kalasingan. Pagdating ng bahay ay bumaba muna siya ng sasakyan para tawagin si Marco. Marco? Mahinang katok niya sa pintuan nito. Bakit?
Tanong ng binata. Pakiakay naman si Louie papunta sa room namin. Lasing na kasi, hindi na makalakad. Pakiusap niya. Sige, pumayag naman ang binata. Pinagtulungan nila si Louie. Akay-akay nila itong inakyat patungo sa silid. Pagdating sa loob, ay dahan-dahan nila itong inihiga sa kama. Yumuko si Eda para simulang alisin ang sapatos ng asawa. Habang nasa likod naman niya si Marco at pinagmamasdan siya. Nakaitim na spaghetti strap dress si Eda. Manipis lang to. Litaw ang magandang korte ng katawan mula sa kanyang damit. Sa sobrang abala ni Eda sa asawa, ay hindi na niya naisip na nandoon lang si Marco sa salid niya at hindi pa nakakaalis. Huli na nung maisip niya to, dahil bigla na lang may yumapos sa kanyang bewang at nagulat si Eda. Pilit na kumalag si Eda, pero sa kabilang panig niya may tumutulak din na sumama siya habang inihila siya ng binata. Hindi na niya alam ang gagawin. Gulong-gulo na ang isipan. Iniisip niya na baka mahuli sila ni Louie, pero dahil naiinis siya sa asawa, sa ginawang paninigaw nito sa kanya kanina, ay mas kumabig ang kanyang kahinaan at tukso. Nanalo ang uhaw ng pagkakasala kesa sa prinsipyo. Wala nang nagawa si Eda at sumama na lang siya kay Marco. Nilaka agad ni Marco ang kwarto niya. Malito Marco, nakikiusap ako. Sambit ni Eda habang nakatayo sa gilid ng kama. Ngayon ka patatanggi. Kung kailan malaya nating magagawang gusto natin. Sagot ng binata habang unti-unting lumalapit sa kanya. Pero baka magising ang asawa ko. Bakas ang takot at kaba sa mukha ni Eda. Nasa harap na niya si Marco. Tinititigan siya sa mata. Malambing na humaplo si Marco sa pisngi ng ginang bago to sinuyo ng halik. Nakapikit lang si Eda. Mabilis ang tibok ng puso. Kinakabahan, ngunit tumugon to sa nais ng binata. Sumidhi sa kagalakan ng puso ni Eda dahil sa wakas, ang matagal niyang kinikimkim na damdamin ay unti-unti nang napapakawalan. Maya-maya, nagulat sila nang marinig ni Eda nang sumusuka ang mister at dumuduwal-duwal. Nagmadali siyang umalis ng kwarto ni Marco para balikan ang mister. Pagdating sa silid, ay nakita niyang puro suka ang gilid ng kama. Si Louie naman ay nakahilata pa rin at nakatulog ulit. Sinunda ng binata ang misis ng tiyuhin at kusang niyaya muli sa kanyang room. Pero tumutol na si Eda. Kaya naman napatulala na lang siya sa gilid habang pinapanood ang babae sa paglilinis ng kalat ng mister. Bumaba si Eda para kumuha ng basahan at maliit na timba sa may kusina. Sinundan pa siya ng binata. Pabalik na sana siya sa taas nang biglang hinarang siya ni Marco. Kinuha nito ang hawak na timba't basahan at inilapag sa sahig. Niyakap kaagad ng binata si Eda para hindi na makaalis pa. Marco, pupuntahan ko lang ang asawa ko. Kawawa naman eh. Pilit na nagpupumiglas si Eda sa maigpit na yapos ng binata. Mamaya mo na unahin ang lasing mong asawa. Sabay muling binigyan ng makasalanang halik ng binata ang magandang misis ng tiyuhin. Sa pagkakataong yun, wala nang pagtutol mula kay Eda hanggang sa makarating sila sa sala. Hindi na niya naisip na i-check pa ulit ang mister dahil naging alipin na siya at natalo ng kahinaan. Hindi na niya inisip ang pwedeng mangyari kapag nalaman ni Louie ang kataksilan niya kasama ang binata. Bagkus, mas tumatatak pa sa kanyang isipan kung gaano kaagresibo at kahusay ang binata pagdating sa kama. Aminado si Eda na nawala siya sa katinuan sa nakaw nilang sandali ni Marco. Halos ayaw niyang pakawala ng binata. Nakayakap lang siya ng mahigpit kay Marco habang nasa ilalim siya nito. At habang nakapwesto sila sa marupok na sofa, kasing rupok niya na nagawang pumatol sa pamangkin ng kanyang mister dahil lamang sa isang panaginip.
Sabi sa'yo hindi ka magsisisi. Paggayabang ni Marco. Aakyat na ako, baka magising pa si Louie. Nasabi na lang ni Eda matapos. Kinuha ng ginang ang timba na may basahan at saka dumiretso na sa room nila. Pagkaakyat ay nila kaagad nito ang pintuan. Napabuntong hininga si Eda. Sinulya pa ng mister na natutulog. Hindi niya akalain na magagawa niya ang pagtaksilan to dahil lang sa matinding pagkauhaw na nagsimula lang sa isang panaginip. Pero nangyari na ang kinakatakot niyang mangyari. Susubukan na lamang niyang palipasin to at alisin sa isipan. Isang umaga, kinakausap ni Louie ang misis. Humihingi ng tawad sa nagawang paglalasing at pagmumura nito sa kanya. 2 araw na silang hindi nag-uusap, hindi nagkikibuan. 2 araw na din ang nakalipas nang may mangyari at mamagitan sa kanila ni Marco. Malamig pa rin ang pakikitungo ng misis sa asawa dahil ito sa bumabaling na damdamin niya para kay Marco. Para siyang sinapian ng masamang elemento na ang tanging hangad ay muling makasama sa pagkakasala ang binata. Han, sorry na. Nakikiusap si Louie habang nakaluhod sa gilid ng higaan. Oo na, sige na. Pumunta ka na sa opisina, baka malate ka pa. Sabi na lamang ni Eda. Hindi na mauulit ha? I'll treat you a dinner tonight if you want. Huwag na, mag-aabala ka pa. Okay lang, kasalanan ko naman please. Pilit pa ng mister. Sige, ikaw bahala. Matipid na sagot ng misis. Sa isip ni Eda, gusto na niyang paalisin ang mister. Nagbigay loob na lang ang ginang para matapos na ang pangungulit nito. Kilala niya ang asawa at alam niyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi sila nagkakaayos. Ilang saglit lang din, nagpaalam na ang mister para magtungo sa opisina. Hahalik pa sana ito sa lips, pero umiwas ang misis kaya sa pisngi na lang dumampi ito. Pagkatapos maniguradong nakaalis na ang mister. Umalis si Eda sa silid para pumunta sa kwarto ni Marco. Nagpapatugtog ng malakas ang binata. Hindi na siya kumatok at dahan-dahan na lang na binuksan ang pintuan. Nakaupong nakahiga si Marco sa kama at nagyoyosi. Nakamaong short lang to at walang t-shirt. Nang mapansin si Eda, ngumiti ito ng matamis. Kampante kasi siyang babalikan siya ni Eda. Pumasok na ng tuluyan si Eda at marahang sinara ang pinto. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang sa binata. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Magkakasala na naman siya sa asawa. Pero kailangan niyang maibsan ang bumabagabag sa kanyang pagkatao. Lumapit sa kama ang ginang at tumabi kay Marco. Isang halik ang ginawad niya sa binata na nagdulot ng muling kasalanan hanggang sa tuluyan silang makontento. Basta wag lang tayong mahuhuli ni Louie, kung hindi patay tayong dalawa. Sabi naman ni Eda habang nag-aayos na ng sarili. Tanga yun kaya hindi nun malalaman. Huwag kang magpapanigurado. Magaling ang tito mong manghuli. Buti na nga lang at hindi pa siya nagdududa sa akin. Hindi na nakasagot si Marco at napaisip na lamang. Maya-maya, parehas silang nag-ayos at nagkanya-kanyang lakad. Si Marco ay nagtungo na sa eskwelahan. Si Eda naman ay pumunta muna sa kliyente bago ang hapunan nila ng asawa. Natuloy naman to noong kinagabihan. At nagkaayos naman ang mag-asawa. Umuwi silang masaya at parang walang nangyari. Bago matulog, ay sinubukang lambingin ni Louie ang misis. Pero naging mailap si Eda at sinabing inaantok na raw siya. Walang nagawa ang mister at natulog na lamang. Sa totoo lang, hindi naman talaga inaantok si Eda. Bagkus, gusto niyang humimbing na ang mister dahil balak niyang muling puntahan ang binata. Nang marinig niyang naghihilik na si Louie, bumangon ito mula sa higaan at naglakad paalis ng room.
Dumiretso ito sa kwarto ni Marco. Natutulog na ang binata pero tinabihan pa rin to ni Eda. Nalimpungatan na lang si Marco at bahagyang nabigla nang masilayan si Eda sa kanyang tabi. Sadyang nahumaling na si Eda sa binata at naging desperado. Nang gabing yon, ay muli na namang inialay ni Eda ang sarili kay Marco ng buong puso. Naging alipin siya ng kanyang sariling kahinaan at tuluyang nawala ang prinsipyo sa sarili. Ang dating tahimik at walang kibong babae ay naging mapusok. Ang binata naman ay natutuwa dahil pabor na pabor sa kanya ang pagbabago ni Eda. Hindi ito natatakot kay Louie kapag nahuli sila. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mapangahas si Eda at Marco. Patuloy pa rin sila sa nako na sandali. Isang umaga, patapos nang mag-almusal ang mag-asawa, naka-business attire si Eda dahil makikipag-meet sa kliyente. Si Louie ay nakabihis din dahil may trabaho. Bumaba si Marco at naka-uniforme ng pangiskwela. Umupo ito sa hapagkainan. Nasa kabisera si Louie, katapat naman si Eda. "Baka malate ka na yan, ha?" sabi ni Louie sa pamangkin. "Hindi yan, mabilis lang naman ang biyahe," sagot naman ni Marco. "Sabay ka na kaya sa akin, gusto mo?" "Ay Han, ako na lang kaya magsasabay kay Marco. On the way naman na yung pupuntahan ko eh. Drop pay ko na lang siya sa school." Biglang sabat ni Eda. "Eh di sige, mabuti pa nga para hindi malate yan." Nagkatinginan si Eda at Marco. Parehong itinatago ang kalokohan nila na sila lamang ang nakakaalam. Naunang natapos si Eda at dinala sa lababo ang plato. Hinuhugasan niya ang mga kubyertos nang biglang yumakap si Marco mula sa kanyang likuran. "Marco, baka mahuli tayo ni Louie," nag-aalilang sabi ni Eda. "Busy siya. May kausap sa telepono. Huwag kang mag-alala." Maya-maya lang, "Han, pakikuha naman ang tumbler ko dyan sa refo, please." Pasigaw na utos ni Louie na narinig naman ng dalawa. Nataranta ang mga to at agad kumalas sa isa't isa. Nainis ng bahagya si Marco. Si Eda naman ay sumenyas na bumalik na ng hapag ang binata. Ilang sandali din at bumalik si Eda sa lamesa para ibigay ang tumbler ng mister. Pagkatapos nun ay nagpaalam na rin ang dalawa at mauuna na. Sumakay kaagad sila at mabilis na pinaandar ni Eda ang sasakyan. Hindi pa sila nakakalayo ay muli na naman nilang nilusong ang mapaglarong apoy. Hindi sila maawat sa pagiging makasalanan. Bagkus ay lalo silang nahuhumaling sa isa't isa habang tumatagal. Kahit nga nasa traffic at may nakatabi silang truck ay di nila pinalampas ang pagkakataon. Hindi nila alintana kahit maaninag sila ng pahinante o ng driver sa kanilang pagpapakasasa. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa eskwelahan. Ilang sandali lang din at bumaba na si Marco mula sa sasakyan. Balak nilang magkita muli pagkatapos ng klase ng binata. Pupunta muna siya sa isang mall sa Makati para kitain ang mga kliyente niya. Mag-aalas 11 na ng umaga nang makarating si Eda sa Makati. Pagdating sa mall ay nag-CR muna ito para mag-ayos at mag-makeup. Habang naglalakad papunta sa coffee shop na kung saan niya makikipagkita o kikitain ang mga kliyente niya, ay bigla niyang napansin ang asawang si Louie na nakatayo sa isang gilid at may kausap sa telepono. Nagtaka siya dahil dapat ay nasa opisina na to. Kaya na may binalak niyang lapitan ang mister para tanungin kung ano ang ginagawa sa mall ng mga oras na yon. Ilang hakbang na lang nang may biglang lumapit na babae sa asawa niya. Saglit na hinalikan si Louie ng babae sa labi. Nagulat si Eda sa nakita. Lumapit pa siya ng kaunti para usisahin kung sino yung babae. Laking gulat niya nang mapansing si Lori pala to, ang nobya ni Marco. Napahinto siya at napaiyak na lang bigla. Ilang sandali pa, umalis na ang dalawa
at naglakad papunta sa parking lot. Hindi na sila sinundan ni Eda dahil sa halik pa lang ay alam na niyang may relasyon sila Louie at Lori. Umuwi na lang siya at hindi na sumipot pa sa mga meeting niya. Hindi na din natuloy ang pagkikita sana nilang dalawa ni Margo. Habang nagmamaneho ay umiiyak si Eda. Kahit siya mismo ay gumawa ng kasalanan, mas naaapektuhan si Eda dahil malambot pa rin ang kanyang damdamin. Napaisip na lang ang ginang. Marahil ay bumabalik sa kanya ang ginagawa niyang pagtataksil sa asawa. Pero hindi niya sukat akalain na sobrang sakit pala nito. Dito niya napagtanto sa sarili na marahil ay hinabol na siya ng karma. Wala siyang nagawa kundi kimkimin ang lungkot at pagsisisi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa. Hindi niya alam kung paano pa siya ulit mag-uumpisa. Aamin ba siya dito? O hahayaan na lamang niya na parehas silang nagtataksil sa isa't isa? Hanggang dito na lamang po ang ating istorya.